Hallelujah.
nagtipon sa lugar na ito na kung saan ay sabi nga, pag inuna namin si Yahweh Shaddai, ano ba yung ating kahilingan ibibigay ni Lord? Amen? Yan po sa inyong pagkakaupong iyan. Amen. Kasama ninyo si Yahweh Shaddai. Kasi lahat na naman yung nakarating po ng Miyerkules sa ating pong retreat. Yan, mabanat po tayo. Mabanat po yung mga nakarating. Tapos sinakaway nagpahugas ng paa. Lahat naman tayo, nakaranas tayo na niluga. Papira lang po sa inyo pinakarating na napahugas po tayo ng ating mga paa. Amen? Sa pagkakita po na napahugas ng ating mga paa, parang nalinis, amen, nalinis yung paa mo, pero yung puso natin nalinis din. Amen? Pero alam po ba, napakubuti po ni Yahweh Shaddai. Sige po, kasi naman ang mga na ayaw po, mismong nakaranas po ng sense ng Lord appreciation ng Diyos, mula po nung tayo po ay nakarating po ng retreat. Sino po nung mag-share? Yan ang ating kapatid, Sir Ami. Palapang po natin si Yahweh Shaddai. Good afternoon. Sabi niya, sino daw nakaranas? Sabi ko, ganun yung pala mapapatutunan. Salamat sa Lord. Sobrang blessed naman po. Una po sa lahat. Salamat po sa ating lahat po na nakarating ng Wednesday po. No? Hindi ininda ang pagod, hindi ininda ang financial, hindi ininda ang haba ng oras. Kaya naman, ang pagpapala ng Diyos talagang inindahin natin sa sobrang dami. Amen? Hallelujah. At salamat sa Lord kasi lahat naman po tayo pinagpala na pag-isip pa lang natin. At number one blessing, yung hindi na sumasakit yung tuhod ko. Pero alam niyo po, every time talaga may time na sabi ko, Lord, parang hindi mo naman ata ako nagagamit ng maayos ayon sa gusto mo. Baka sa gusto ko lang. Parang ukurong ako, sumasakit yung tuhod ko. Kaya sabi ko, sige Lord, let's go. Kaya salamat sa Panginoon. Sunday, Youth Camp, Wednesday, retreat, alam niyo po yung paa ko na dati, yung tuhod ko talaga, hindi makatagal na tayo. Pinagaling talaga ni Shaddai. Salamat sa kaya napakabuti ng Diyos. Salamat sa pag-iingat niya sa aking mga anak, lalo na sa alaga namin pinakapogi namin, Teddy. Salamat sa Lord kasi ang dami na niyang development. Napakadami na po. Na nakakausap na siya kahit paano, minsan noon talaga na kahit eye contact, wala. Pero salamat sa Lord sa patuloy niyang pagpapala. Alam ko, one day, tatayo yan dito. Siya na magpapatotoo. Purihin ng Panginoon. Yan, purihin po natin si Yahweh Shaddai. Parang hindi yata kasama ni Sister yung kanyang ako. Ayun! Tahimik siya. Tutoy. Yan, purihin po natin si Yahweh Shaddai. Tunay na po na napakabuti po ng ating Panginoon sa buhay po ng ating kapatid sabi na yung naramdaman niya sa kanyang tuhod, pero ngayon po, siya yung pinagaling na ng ating Panginoon na si Yahweh Shaddai. Amen. Sino mo po ang susunod na mag-share? Sige, ako. Maganda nga po po. Tayo ay huwag tayong mahiya mag-share. Ano? Dahil ang mag-share daw ay yung nakaranas na tuwalan at saka biyaya. Ako lang sa tulang, noon lang nagpulis ako nakaranas ng bonggasan ang paa. Dahil katulad ko, makikasalanan mo kasalanan ay parang pagtansan ko na first time na nagasan talaga ang pako at yung nagmuga sa akin ay mas bata. Kaya sinasabi ko ngayon, Lord, salamat at nakilala ko siya. Dahil doon ay tuloy-tuloy lang ang buhay. Kahit na may problema, pagsusubok, ay tuloy-tuloy lang. Maraming salamat at muli natin palakpakan ang ating Panginoon. Praise the Lord. Walang iyakan. Yan. Sabi nga, alam niyo ba, sa dami po ng pagsubok na dumating sa buhay po ng ating kapatid, naging yung napagtagumpayan niya. Amen. Sa bawat pagsubok po na dumarating sa ating buhay,
Lalo na po kung tayo po'y nananalig at natitiwala kay Yahweh Shaddai. Wala po yan. Amen? Kaya sabi na, pag yan ay naiiyak na sa Panginoon, wala na yan. Hindi na yan. Amen? Hindi na yan babalik at babalik sa ating buhay. Amen? Sino po ang susunod ng i-share? Yeah. God is good. All the time. Amen. Talagang God is good all the time. Ang isi-share ko lang po ay, naiyak kasi ako. Ang isi-share ko lang po ay, yung napagtagot, alam na naman po na ako may pinagdaanan. Pero, laban lang, patuloy lang ang laban ng buhay. Napapagod pero wag susuko. Amen? Napagtagumpayan ko po yung excited na mo. Salamat sa Lord at yung kalakasan ng katawan ay binigay pa rin niya sa akin. Dahil tingnan niyo naman, parang wala akong sakit. Amen po. Salamat ang kalakasan ng Lord. Kaya Lord, patuloy sa akin dahil hindi niyo po na pag nagkikay mo po tayo ay talaga pong andun po yung bagsak ng katawan. Talaga pong lupay-pay pa. Pero ang kabutihan ng Lord ay yung kalakasan ay binigay niya sa akin. Natapos ko po yung SIK na chemo. Mayroon na po ako ngayong transposoma. Para din po yun siyang chemo pero sa turok lang. Yun ay incision ko po gagawin. Nakaanin lang po ako. Pero iba po siyang klase. Ang chemo kasi nakakalbo, na nihilo. Pero ang transposoma, turok lang po yun sa hita. Pero naka-animation ako. Pero na-refer na pa ako sa surgeon dahil hinintay ko na lang po ang tawag dahil siyempre alam naman sa public kailangan hinintay kung kailan may bakante. Pero inaangkin ko na sa next week ay tatawagin ako ng surgeon ko. Pero salamat sa Lord. Kaya pa ako naiyak nung natapos ko yung chemo ko dahil hindi ko po naisip kung paano ko po napagkakumpaya ng financial ko. 35,000 po bawat chemo. Pero salamat sa Lord dahil mag-chemo ako, hindi niya ako pinabayaan. Ang dami po nag-abot financial tulong sa akin dahil natagumpayan ko yun na hindi ko po naramdaman ang hirap ng financial. Kaya salamat sa Lord at ito, anuhan ko na po ang pagkakataon na salamat sa mga taong nagbigay tulong financial para sa akin. Bahala na po si Lord magpaka sa inyo. Alam naman po ni Lord yun. Kaya to God be the glory. Naniwala po ako na tagumpay po ang operasyon ko. Praise the Lord. Purihin po natin si Yahweh Shaddai. Ano yan po si Sister Flor? Napakalakas po ng loob niya. Hindi po halata siya may sakit. Amen? Hindi po halata. Pero nagpagpasalamat po kami sa Panginoon dahil sa ilang buwan o 2 buwan din po namin siyang hindi nakasama. Amen? Pero nandito po siya sa inyong harap. Parang hindi siya kinekay mo. Amen po ba? Kasi sinabi nga niya po na siya daw po magpapa-opera. Sabi ko sa kanya, ate baka naman siguro hindi na pwede. Sabi ko po gano'n. Pero subali, kung siya po ay, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Amen? Sabi nga niya kanina, yung mga tao na humingi o talagang kusang loob na siya po ay tinulungan po sa pamamagitan po ng ating Panginoon na si Yahweh Shaddai. Kaya sabi nga niya, ang Lord na po ang magbibigay sa inyo ng financial na itinulong nyo sa ating kapatid. At ngayon naman po kita nyo, hanggang sa amay, tataba. Parang hindi na stay. Kaya para natin si Yahweh Shaddai. At sino ba ang nagpanayos na kapatid? Diba? Yan po ang ating kapatid na yan nasa likod. Yung pupunta na pala doon sa harap ng nanay. But it is for the glory of God. Thank you, Lord. Yan, naiyak po ako. Pasensya na. Ako po si Sister Grace, anak po ako pangalan natin si Sister Ami, kapatid ko po si Gabriel, saka si Fatima, but don't expect me to sing po. Wala po akong talent na gano'n. Kakabalik ko lang po, umahon po ng dagat. Seafarer po ako. Nandito po ako para magpasalamat sa another 6.5 month contract na naman tagumpay. Thank you, Lord. Tinutiro ng iyak ko. Una po, physical po, kasi wala akong day off. 7 days a week. And then pag may sakit ka, mahirap magpa-medical off kasi burden ka sa pin mo. And then yung alon po, ang hirap ng hilo. Kailangan parang yung feeling mo na mag-granify ka na. Pero bawal lang mag-medical off. Pero thank you, Lord, success.
And then po, emotional and psychological po, yung tinitira din sa inyo. Homesickness. For 6.5 months away from your family, kung gusto mong pumontak sa bahay o mahal ng internet. Hindi po biro. Tapos pagsasampahan ng barko, lahat ng tao doon, strangers sa'yo. Thank you, Lord. Binibigyan niya ako ng kaibigan lagi. Thank you, Lord. And then po, spiritual battle po. Hindi lahat po doon na 17 nationalities po ang cover ko. Hindi po lahat mananampalataya. Mahirap kapag wala kang tanim ng salita ng Diyos. Mabilis kang ma-influensyahan. Pero thank you, Lord. Last March, 10 years na po ako nagbabarko. Thank you, Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Nakuhin po natin si Yahweh Shaddai. Amen? Ang sabi nga po daw yung po sa isang sumasakay po sa barko, lalo na po kung babae pa. Amen? Napakahirap po. Amen? Bakit? Hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo. Hindi mo alam na lumulubog na pala yung barko. Amen po ba? Pero sa tiwala at pananalig niya sa Panginoon, alam niya na hindi siya pababayaan ni Yahweh Shaddai. Amen? At alam niyo po ba, mahirap po ang makawanay sa magulang. Amen? Lalo na po dun sa sitwasyon. Ano pa kaya yung nasa yung kapawid? Amen? Yung po nasa aeroplano, yung po ay nasa barko sa dagat. Amen? Pero salamat po kay Yahweh Shaddai at siya po ay sa ilang buwan po siyang wala na sa kanya sa barko, pero siya nangarapin ng ligtas, walang kabawas-bawas. Sa pagbalik niya po ulit, sa kanya po ulit, gano'n din pa rin po. Ligtas pa rin po siya pagbabalik ni Yahweh Shaddai. Amen? Then sabi nga po, yung pong nanay niya, yung pong kapatid niya, naglilingkod sa Panginoon. Ang sabi nga, pag mayroong isa o dalawang naglingkod sa tahanan, ang lahat ng sambayanan ay maliligtas. Amen po ba? Sino ba po ang susunod? O sa choir. Tawa kayo ng tawa. Yun. No, narinig din ang mag-share. Ayan mo na lang ang mga magsalita. Magandang hapon po. Gusto ko lang po magpatatawa kay Lord sa retreat. Retreat po ng Wednesday. Ayan po yung hinugatan ko yung paa. Yan nakaramdam po ko ng Holy Spirit kay Lord. Ang nais ko lang po matotoo na sabi ko kay Lord, Lord, sana pagigingin niyo ako. Nararamdaman ko sa katawan ko. Dahil ako po yung may sakit sa bato. Sa bato ko. Alam ko po mahirap po umihi ako. Mahirap po magharap ng pag-ibig. Hindi ko po alam kung paano ko nga lalagpasan yung sakit ng pag-ihi ko nga po. Kasi kahit sa murang indus ko nakakadanas ako lang ganitong sakit. Alam ko po na matigas yung ulo ko, pero nahihirap ako rin naman po yung nahihirapan. Sabi ko, Lord, sana sa Holy Spirit ka maramdaman ko. Sana pagkatingin niyo ako. Kasi nahihirapan ako. Ayoko pa kung tumanas sa ganay ko. Gusto ko po magpatuloy. Gusto ko po magpatuloy ng pagpupurit, pag-serve sa inyo, Lord. Dahil ko pa po magtapos ang pag-aaral pa rin yung pangarap ko sa nanay ko. Kasi pangarap ng nanay ko maging flight attendant ako. Kahit malayo pa, alam ko mararating na mararating ko yung pangarap ko. Sa buong years na naramdaman ko ng Wednesday, takot akong umiilag kasi alam ko mararamdaman ko pa ulit yung sakit ng sa bato, sakit. Tapos, pero, praise God, hindi ko na po naramdaman. Alam ko po pinagalit na ako sa Holy Spirit na pinagalit sa Panginoon. Kaya purihin po natin si Yahweh Shaddai. Tunay nga po na napakabuti po ng Panginoon. Amen.
Alam niyo po, sa totoo lamang po ay, nung po talagang Wednesdays, lagi ko po siyang hinahanap. Saan na si Ruby Ann? Nandun natin sa CR. Abay, bakit po balik-balik? Yun nga daw po, pinararamdaman nga daw po siya. Mahirap po yun. Lalo na po sa babae na mahirap maglabas talaga ng wewe mo, hindi mo naman pwedeng pigilan. At lalo na sasakit yan. Amen. Sa murang edad na naman daw niya, ayaw pa daw po niya sumunod sa kanyang nanay. Marami pa siyang pangarap sa kanyang buhay. At ayun po ay matutupad po yan. Bakit? Bakit? Dahil hindi po kinatiwala sila. Kagaya ko yan, ayaw pa po nila magpahugas ng paa. Pero nung siya ay makapagpahugas ng paa, bumalik na po. Hindi na po siya nagpabalik-balik sa CR ng Wednesday. Kaya parang po namin siya Wednesday. Yung buhay na parang po sa kanya. Lahat po. Sino pa po? Yan ang ating kapatid. Talagang po natin siya Wednesday. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Yung pong ating share ay yung Miyerkules din regarding sa Holy Spirit. So, ang aking pong tuhod na to, hindi ko po siya naiiluhod. Naiiluhod ko po, pero kailangan ay ibalanse ko. Kasi po masakit siya. Noong tinawag po ni Sister Emma, kasi po noong nakupo na yung lahat ng hugasan ng paa, meron pong apat na huhugas, pero yung kulang po po ng isa. So, nung pagkayo po iyon, na parang may nagtutulak sa akin ako, so, naglakas loob na po ako na natatakot na ako, binuhat ito. Pero hindi ko po maintindihan kung bakit ganun ang pagkaramdam ko na noong tumayo ako sa aking upuan, para pong nanapal ang buong katawan. At nakakal ang buong katawan, at ito pong aking kamay hanggang dito. Nung lumuhod po ako, wala akong naramdaman na sakit ng aking tuhod. At saka pag ako po ay titindig at nakaluhod ako normally, kailangan kong humawak sa isang bagay para ako ay makatayo. So at that time po ay hindi ko alam kung paano ko tumayo ng walang hawakan. At hindi ko po alam kung bakit, hindi ko po kilala kung sino yung aking hinugasan. Pero parang ramdam ko po kung ano yung problema niya. Ramdam ko po kung ano yung wish niya. So nung hinawakan ko po yung paa niya, nangatata po yung kamay ko, kasi ko lang kung bakit ako'y umiyak ng umiyak at hinihiling ko ay siya. Dahil hindi ko alam kung ano ang kanyang pinagdadaanan. So nung matapos na po yung paghugas namin ng paa, na inilay ko yung aming kamay sa kanya, hindi ko maintindihan yung pakiramdam na yun na parang hindi ko po ma-explain. Meron po tayong mga bagay na alam natin sabihin, pero hindi mo siya nasabi. Hindi mo siya na-explain. Yun po ang naramdaman ko. Yun lang po ang aking ipinagpapasalamat na bihira lang dumating yung pagkakataon na yung Holy Spirit ay nasa sayo. Na yung pong nangapal ang aking ulo, nangapal ang aking kamay, pero pagkatak ako, nung matapos na akong hinuhugasan, nawala yung pangangapal ng aking kamay at ng aking buong katawan, yung pag-chichill ko. At ang pumalit doon ay iyak, na yung hindi ko maintindihan, parang may nahugasan, may nawala, may parang pumasok na isang biyaya na hindi mo kayang explain. Kaya po yung ng Holy Spirit, kaya ang sabi ko hindi ako magpapatotoo, pero sabi nga, pero wala kung sino nakaranas ng ng Holy Spirit, kaya po nag-share lang po ako. Yun lang po, salamat po. Yung ulit po natin siya Rachel. Tunay nga po na talaga, marami po talaga ang nakaranas at nakatanggap ng Holy Spirit. Amen. Nung
time na siguro na sila yung masasama ang mga pakiramdam, pero umuwi sila ng dalaying kagalahan, kalakasan, at kagalingan na nagmumula para kay Yahweh El Shaddai. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak po para sa Panginoon. Meron pa po ang share. Wala na po? Praise the Lord. Yan, palakpakan po. O, handa na po ang makinig ng salita ng Diyos? Sige po, tayo po'y tumayo ng lahat at handa po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang kagabi po ito ng Panginoon, walang ibang ating kapatid, Brother Bob Raynor. Sama-sama natin awitin ang awit kay Yahweh Shaddai. It's
Sa gabi ito'y pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong mga napakabuting ginagawa sa aming buhay. Patotoo kami, Panginoon, sa iyong mga kabutihan, O Diyos, na tunay nga buhay ka. Kumikilos ka sa mga tao sa iyo ay ganap na nagtitiwala. Kaya naman sa hapong ito, dalangin po namin na minsan pa ang iyong banal na spirito ay malayang pumilos sa aming pagtitipong ito. Katagpuin mo ang bawat isang naparito ngayon, ang tanging inaasahan mo, Diyos, ay ang iyong malayang pagkilos sa kanilang mga buhay. Gamitin mo pa minsan ang iyong mga salita upang maging daluyan ng iyong pagpapala para sa aming lahat. Na sa bawat mapapakinggan namin, Panginoon Diyos, magbigay ito ng inspirasyon sa amin at lakas upang magawa namin magpatuloy. Sa pamagitan ng mga salitang ipapahayag mo sa amin, ang lahat ng may karamdaman ay inyong pagalingin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, hayaan mo sa gabing ito, sa aming pagtitipon ngayon, maranasan namin, Panginoon, ang double portion of your anointing, O Lord, sa aming kalagitnaan. Ang kinin po namin sa gabing ito, mula sa iyo ay may katagumpayan. Kaya naman patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan, ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon.
ninyo, talagang naniniwala akong empowered na kayo. At magpapatuloy tayo sa paglilingkod na ito, sa ating ganun sa hapon ito, sa ating pagninilay sa kanyang mga salita. John chapter 20, verse 19 up to verse 23. Sige, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para hanapin yan. At ako'y nakatitiyak bago mag-alas 7, makikita nyo rin yung hinahanap nyo yan. Basta rin lang pagsasawaan, ano? John chapter 20, verse 19 up to verse 23. Okay? Sa mga nakatagpo na, samahan niyo po ako. At maging sa mga naghahanap pa, okay lang. Hanggang alas 7 pa naman tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ng iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang kaliliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Mga magulang, mga kapatid, narito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Okay, maaari na kayong magsuko para makaidlip na. Idlip lang ha, huwag natulog, sayang naman. Mga kapatid, kumayak din naman, nag-mistake din naman pa rin eh. Bakit po itong magandaan naman? Mga kapatid, masasabi po natin na nabubuhay tayo sa mundong ito na masasabi natin puno ng mga alalahanin. Amen ba? Ng kaguluhan, ng takot, ng sakit, ng mga pagluha. No? Kung manonood ka ng telebisyon, o kaya magbubukas ka ng yung sa mga social media, kadalasan ang mga headline doon, alam niyo kung ano? Yung mga balita doon ay nagpapaalala sa atin kung gaano unstable ang lahat ng bagay sa mundo ito. Tama ba? Pakinalan. May mga kababayan tayo nagluluksapan doon sa lugar ng Kalatagan. O hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman, di ako yung kwento doon na nagpunta lang ng parteng Mindanao, doon sa Maguindanao para maghanap buhay, umuwi, bangkay. Ika yung mga ganong kwento, mga kapatid, hindi pwedeng hindi ka lalawin ng takot ng lungkot, hindi pwedeng hindi sasabi sa iyo yung na ikaw ay malungkot sa mga pangyayari. Amen. Diba? Napakasarap lamang na sa ating paglalakbay na ito, bagamat walang katiyakan, walang kasiguraduhan, ang sarap lang isipin na sa mundong ito, na punong-puno ng luha, punong-puno ng lungkot, punong-puno ng takot, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Ulitin ko, kasama natin ang Diyos. Ano mga sitwasyon at yung mga balitang nagdadala sa atin para matakot, di ba? Hindi pa rin kamakailan lang, ibinabalita na naman kung kailangan na naman ulit maglagay tayo ng face mask dahil meron na naman kumakalat na sakit. Di ba kung yun na lang gawin lagi, ang katupagin natin, siguradong matatakot tayo talaga. Amen ba? Sarap lang yung makikita natin, may dahilan pa rin para tayo ay pumatratan, may dahilan pa rin mga kapatid ko para tayo ay pumayapa dahil bagid natin, alam natin na kailanman hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos na tumawag sa atin. At
ebanghelyo natin ngayon. Makikita natin ang mga alagad nagkakatipon din sa isang silid, sa isang kwarto. Kaya lang ang kaibahan, ang pagtitipon nila at pagtitipon natin ngayon, yung sa atin malayo pa, maririnig mo na yung ingay. Nagsasaya na. Oh, bitin pa nga si Sister Beth, sabi niya, parang 10 minutes lang ang praise and worship. Oh, pero maingay na, alam mo na agad. Pero sila nung mga panahon na yun, sabi sa aming pagbasa, tahimik na tahimik at punong-puno sila ng takot dahil sa para sa kanilang buhay. Nakita nila kung paano hinuli ang Panginoong Yesus. Nakita nila kung paano pinahirapan ng Panginoon. Nakita nila kung paano ipinako sa krus si Jesus at namatay. At iniisip nila baka tayo nang isunod. Takot ang pumupuno sa kanila sa mga ganong sitwasyon na sa mga sandaling iyon. Pero ito magandang balita, sa ganong kalagayan, dumating sa kanilang kalagitnaan ang Panginoong Yesus, buhay na buhay, at taglay niya ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, sa awal sa gabi ito, nais ko pong ipaalala sa inyo, the same Jesus na dumating sa mga alagad at in-empower ang mga alagad after na siya ay mabuhay na mapuli, ay siya rin Jesus. Nakasama natin sa gabing ito, handang-handa na i-empower ang bawat isa sa atin. God wants us to experience His power. Sabi mo, power. Power! Yan ang nais ng Lord. Maranasan natin yung kanyang anointing, yung kanyang fire, yung kanyang healing sa pamagitan ng Holy Spirit. Ang tanong, handa ka na ba? Pinunin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, handa ka na ba? Kaya pag-uusapan natin, kasi ang ebanghelyo na sa pagbasa natin ngayon ay pagbasa sa darating na linggo. Na ang selebrasyon ng ating simbahan ay ano? Ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Ano nga ba ang Pentecostes? Ano nga ba ito? Ang Pentecost, galing po ito sa wikang Griego. Greek word ng ibig sabihin ay pente. No? Anong ibig sabihin ng pente? Iba yung 20. Pag 20, anong ibig sabihin? 20. Pag 20, 50. Oo, takwe. Mga kapatid ko. 50. Tama, 50. Bakit? Kasi inaalala itong Pentecostes, yung unang selebrasyon ito ng mga Hudyo, pag-alala nila ito, pagdiriwang ito, paggunita nila ito sa pagpapalaya ni Yahweh sa kanilang mga dahi. No? Nung panahon na sila po ay alipin ng Egypto. 50 days na sila umalis sa Egypt, sinelebrate nila ito. At ngayon naman, pagdating sa New Testament, ang mga unang alagad, naranasan nila yung pagbaba naman ng Espiritu Santo. Nung panahon naman na nagse-celebrate sila ng Pentecostes o yung sa kanila ang tawag ay Shavuot. Okay? Now, ano nangyari doon sa unang Pentecost celebration? Nangyari ito doon sa Acts chapter 2 verse 1 up to verse 11. Kasama yan sa pagbasa. Basahin nila lang sa linggo na sa pag-uwi ninyo. Naranasan nila yung grabing outpouring ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Tulad ng ipinangako ni Jesus sa kanila. At itong magandang balita, ito yung naging pasimula sa kanila, sa kanilang ganap na pagbabago sa kanilang buhay. Kaya ang Pentecost is God's way of saying, you will never walk alone because my power is in you. Ulitin nyo nga, sabihin mo sa katabi mo, you will never walk alone because my power is in you. Amen? Ngayon, ano ang mga dapat natin gawing hakbang for us to experience the Holy Spirit empowered life? Ito yung pag-uusapan natin. Holy Spirit empowered life. Okay? 3 tipo ang aking ibabahagi sa inyo. Okay na ba yun? 3 T. Handa na kayo, mga kapatid ko? Madaling tandaan ito, huwag kayo mag-alala. No? Madali rin isulat.
Gusto nyo malaman ang unang T na hakbang para patuloy nating ma-experience yung Holy Spirit empowered life. Okay? Unang salita, unang T, tutok. Hindi tiktok. Ha? Ano nga? Ano yung tutok? Focus. Yes. Remember that we are empowered to wait and witness. Okay? Kung ating matatandaan sa Ebanghelyo, nung nakaraang linggo, may bilin ng Panginoong Jesus sa mga alagad. Diba? Sabi doon sa Luke chapter 24, verse 49, sabi niya, susubuin ko sa inyo. Nare-recall niyo yun? So sabi niya, susubuin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Anong sabi niya? Huwag kayong aalis. Ito pala ang problema, kaya marami palang nawala ang power kasi paalis-alis. Kakaalis na ligaw na tuloy. Oh, tama ba po? Kung hindi paalis-alis, pawala-wala. No? Yung iba nga, hindi lang pawala-wala, nagwawala pa. Oh, huwag aalis. Sabi mo nga, huwag aalis. In other words, manatiling nakatutok. Tingnan pag nanonood kayo ng telebisyon, sa mga programa sasabihin sa inyo, stay tuned. Huwag kayong aalis. Diba? Manatili kayo nakatutok. Napakahalaga nito, mga kapatid ko. Ha? Manatiling nakatutok kasi nga yung iba nagsipag-alisan. Kaya walang ka-power. Pansinin niyo yung ginawa ng mga alaga doon sa aklat ng, balikan natin doon sa aklat ng Gawa. Chapter 2, verse 1. Sa verse 1 pa lang, sabi rito, na sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkakatipon silang lahat sa iisang lugar. You see, hindi sila nagmamadali. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang nagmamadali. Hindi sila nainip. Hindi sila umalis. They focused. They stayed. They prayed. Amen ba? At umasa sila, mga kapatid ko, sa gagawin ng Diyos na natili silang nakatutok. Tutok. Hindi tulong. Nanatili sila, di ba? Hindi sila umalis doon sa lungsod na yun kasi may bilin eh. Tama ba? At pagdating doon sa verse 2 ng Acts chapter 2, kayo karutong yan. Sabi nga nun, biglang narinig ang isang tumbong mula sa langit. Kapag sila inaroon, nagkakatipon na, animoy hagunot ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroon ng ina. Pagdating sa verse 4, kasi napusko sila ng Holy Spirit na animoy mga yung isa sa mga simbolo ng Holy Spirit ay yung fire, yung apoy. Kaya ito muna tayo sa okay, tuloy natin. No? So makikita natin, mga kapatid, yung isang symbol ng Holy Spirit ipinakita rito sa Acts chapter 2. Bumaba sa kanila yung anino yung mga dilang apoy kasi maraming mga symbolism ng Holy Spirit eh. Okay? Diba? Merong ibon at rayo, kalapate, tubig. Liwanag po, mga kapatid, nasusundan ninyo. Alala ko yung kwento tungkol doon sa ibon. Merong isang pare, foreigner. Ito ngayon, kukunti pa lang yung alam niyang mga salita sa wikang Pilipino. Kukunti pa lang yung alam niya. Ngayon, nag-relay siya. Meron naman siyang iniingatang English-Filipino na dictionary. Nakikinig kayo? So, yung mga pagdating na linggo, meron mga kumpisa, may nagkukumpisan. So, nagpakumpisan siya.
mga first part, okay lang eh. Kaya lang habang tumatagal, yung mga medyo kakaiba yung mga narinig niya. Kaya lagi siya nagtitingin doon sa missionary. Hanggang sa dumating yung isang lalaki na nangungumpisa. Sabi niya, Father, ako'y mangungumpisa na aminin ko na. Sabi niya, hindi ako nagbibigay ng tama sa sweldo ko sa aking asawa. Hindi ako nagbibigay ng sapat. Ano pa, anak? Medyo may konting alam na siya sa Tagalog eh. Taga-Sweden siya, so medyo hirap din siya. Sige, sabi pa iyo, kasalanan. Sabi niya, Father, aaminin ko na. Meron din akong kulasisi. Tingin na natin yung dictionary. Kulasisi, noun, a bird. Good for pets. Sabi niya, okay, ilan yung kulasisi? Dalawa po. Bigyan mo isa. Yan ang problema pag hindi nagkakaintindihan. Tama? Kaya nga, Holy Spirit, itong ginagawa niya. Mga kapatid ko, ipinapaunawa niya sa atin ang mga bagay-bagay. Amen? At anong pagdating dito sa Acts chapter 2 verse 4, ang sabi rito, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Pati ninyo, araw na araw, nung pag-alis nila doon sa lugar na pinagpipintulan nila, nagsasalita sila sa labas, pinagkamalan pa nga sila ng mga lasing. Kasi naririnig nila, iba ang salita nila, naiintindihan ng mga Arabic, na salita yung sinasabi nila, naiintindihan ng mga Greek, yung sinasabi nila, iba yung sinasabi nila, pero naiintindihan. Hindi naman nila pinag-aralan yun. Ang aral na ipinapahatid sa atin, mga kapatid, sa mga talatang ito, nakikinig kayo, manatinig tayong nakatutok sa ipinapagawa sa atin ng Diyos. Imbis na doon tayo tumutok sa ginagawa sa atin ng tao. Diba? Sa iyong paglingkod na ito, nakukututukan mo yung ginagawa ng tao sa iyo. Talagang nanghihina ka eh. Tama ba? Doon tayo tumutok sa ginagawa ng Diyos. Tutok tayo kay Lord. Don't be distracted by fear, by pressure, or yung simpleng pagiging busy natin. Nakaka-distract yan. Kasi ang taong nakapokus kay Lord, handang tumanggap ng kapangyarihan mula sa Diyos. Tama ba? When you fix your eyes on God, God fills your life with fire. Yun ang maganda doon. Tutok. Sabi mo nga ulit, tutok. May naiintindihan kayo? Tutok. Hindi TikTok ha. Tutok. Tutok sa Diyos. Sa palagay ninyo ang kasunod. Meron na tayong tutok. Gusto niyo malaman ang kasunod natin? Tingnan, ikatok. Tuk. Nak. Tutok. Tutok. Bilang mga servant ng Panginoon, we are empowered to call upon God's presence. No? Ito ay tungkol sa pagkatok, sa paglapit, sa pagdulong sa Panginoon. Sabi sa aklat ng awit, ito mga binabanggit ko, mga bahagi ng pagbasa natin sa darating na Sunday din. Sabi sa Psalm 104, verse 29 up to verse 30, sabi ganito, kapag ikay lumalayo, labi silang nanangamba, natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa mga nilikha sa daigdig. Ibig sabihin ng mga talatang ito, simple lang, kung wala ang Diyos, tiyak na mapapalaman tayo. Alam ko, sasangkayon kayo rito. Kung wala si Lord sa buhay natin, tiyak pahamak talaga. Talagang mapapahamak tayo dahil nasa Kanya ang buhay at bagong buhay. Amen ba? Kung
Kaya dapat magpatuloy tayo sa pagkatok sa trono ng Diyos. Amen? Huwag kang panghinaan ng loob. Tama po, kung may prayer request ka sa Diyos, gusto mong gumaling, tuloy sa pagkatok. Amen? Gusto mong makalaya sa utang, tuloy sa pagkatok. May anak ka na pinapag-aral, gusto mong makatapos, tuloy sa pagkatok. May asawa ka, minsan nakakapuso misyon. Kasama yan sa misyon. Amen po? Kasi lagi natin iniisip kasi, naku, ito asawa ko, nagagaling ko lang sa gawain, nakakainit ng ulo. Kasi hindi mo sinasama kabilang sila sa misyon ng buhay mo eh. Amen? Kapag tinignan mo sila ng bahagi ng iyong misyon, kahit na nakakakonsumi yung ginagawa nila sa iyo, praise the Lord pa rin. Pagtulong niya. Magugulat na lang, anong ginagawa mo? Di ba mga kapatid ko? Di ba? Huwag kang panghinaan ng loob. Mga kapatid ko, ang nais mo makalaya sa kahirapan, magpatuloy ka sa pagkatok sa Diyos. Amen? Huwag kang susuko. Tuloy! It's not just about waiting. Hindi lang ito yung basta nag-aantay ka. It's also about knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. At sa pagkatok mo, sinasabi mo, Lord, kulang ako. Kulang ang kakayanan ko kung wala ka. Amen ba? Mga kapatid, tok-tok tayo sa pintuan ng langit. Every day, sa panahon ng kagimitan, hindi mo kailangang itago ang kirot. Na iyong nadarama, iharap mo yan sa Diyos at hilingin mo na ikaw ay pagkalooban niya ng kanyang power. Amen? When you have to pray, God answers with fire. Kaya nga, kanina may kausap ako, sabi ko, ganda-ganda naman ang prayer niya. Sabi niya, alam mo, ang panalangin ko, maaaring ito rin ang panalangin niyo eh. Yung pagdating ng gawain, makarating kayo sa gawain, kasi ang prayer mo, bigyan kayo ni Lord ng pamasahe. Sino ang nanalangin ng pamasahe? Pero sabi ko, dagdagan niyo pa. Iba, ayaw naman magtaas, pero yun naman talaga, no? Tagdag na natin. Pero sabi ko, dagdagan niyo ba? Bakit magpipray ka na rin lang naman? Pamasahe lang. Sabi ko, dagdagan niyo, humingi pa kayo ng pambigay. Tama ba? Pamasahe ko na makikinabang niya. Pagdating ko rito, may pamasahe ka papunta, may pamasahe ka pa uwi. Wala ka namang ibinigay. Sama ka dun sa prayer. Para maging blessing din naman tayo. Maging daluyan tayo ng blessing ng Panginoon. Amen? Tuna means to seek with persistency. Amen? Hindi yung basta unatok lang walang tao yata. Bilip ako sa mga yung mga rider, no? Yung mga nagdi-deliver. Tama? No? Kasi, pag bukod sa kato, may tawag pa yan. Pagkatapos, pag hindi ka talaga natagpuan sa bahay nyo, tatawagan ka pa. Wala po yata kayo rito ngayon. Sa bahay ninyo, nandito na ho ako. Wala na ako dyan. Baka pwede ho sa kapitbahay nyo na lang. Diba, ganun dapat mga kapatid, parang paghahanap ng signal ng cellphone kapag ikaw ay nandun sa mga lugar na may dead spot. Halimbawa, nasa bundok ka, nasa ilang na lugar. Diba, maghahanap ka ng lugar kung saan mayroong signal yung cellphone mo. No? Kahit pa umakyat ka ng bubungan, kahit pa umakyat ka ng puno, diba, may mga lugar pa rin naman tayo dito sa Pilipinas, makikita
Bakit kaya pagdating ng paggabi, meron ako napuntahan outreach nung nandun ako sa Ilocos, nung na-assign ako ng Ilocos. Nakikita mo sila pagdating ng gabi, nasa isang lugar na, pero, bakit nandun sila? Medyo mataas yung pala yung mga cellphone nila nandun sa mga puno. Pag tiningala ko, mayroong tao dun sa puno. Buti nga, natatakot ka kung babuhan ka doon kasi bigla nilang may bababa. Tapos na pala silang makipag-usap. No? Gagawa ka ng paraan, mga kapatid, para magkaroon lamang ng signal. Ganito rin sa paglapit natin sa Diyos. Kung gusto natin ang power ni Lord, we must not continually in prayer. Ay, hindi ka sa pagsawa, tuloy ka sa pagkatok, tuloy ka sa pagpupuri sa Diyos. Ay, ito, kahit may nararamdaman ka, tuloy ka sa pagpupuri sa Diyos. Tuloy ka sa pagkatok sa trono ng Diyos. Amen? Even if you don't feel. Okay, tayo talaga. Diba? Friday? Uy, Friday na ngayon. May time talaga, sa totoo lang. Sinisipag tayong tamarin at tinatamad tayong sipagin. Pero hindi. Sabi mo sa katabi, sabihin mo, parehas lang tayo. Ulan na uli ngayon. Minsan, alam niyo nung Friday, nung Tuesday, actually, Bigami 13 at 14 ang magkasama aakyat sa Faith Mountain. Ngayon alam ko lang. Parang hindi ko alam eh. Pero alam niyo nung Tuesday, Monday evening, nakikiramdam na ako sana maya-maya ulan. Para may dahilan ako. Kaya lang, nagising na ako pagdating ng Tuesday, walang paulan-ulan. Minsan ganyan tayo, mga kapatid. Pero huwag kang magsawa. Pagdating sa prayer, pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, kahit pinagtatawanan ka pa nga, kahit na may nararamdaman ka sa iyong katawan, ituloy mo ang pagkatok, tuloy lang sa pagtuktok sa trono ng Panginoon. Ikaw ang may kailangan sa Diyos. Sa Panginoon. Amen. Kaya tuloy tayo. We must not continually in prayer. Amen. Tutok? Tuktok? Para kayong mga manok na ano yung pangatlo? P. Ano? Sige, sige. Ano? Talk. Hindi P-O-K, kayo naman. T-A-L-K. No. Ano yung talk? Maaaring alam ko na iisipin nyo. Talk to God. Hindi na yun. Kasi tinalakay na natin halos yung pakikipag-usap na Diyos doon sa pangalawa. Doon sa talk. Ano yun? Talk. Ito yung ating testimony. Hindi lang ito yung mga patotoo natin, pinagpala ko ng Lord. Pagkatas pag nilapitan ng ka-worker, meron tayong pag-aambagan eh. Susunod na. Remember this, God has empowered us to speak boldly and live victoriously. Malinaw na binanggit po ni St. Paul sa mga taga-Roma. Sama to. Romans chapter 8, verse 16 up to verse 17. Sabi ganito, ang Espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo ay tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo ay nakikipagtiis sa Kanya, tayo ay dadakilain din kasama niya. O, bago natin ituloy, sabi mo sa katabi mo, tiis-tiis lang. Bakit sabi doon, kung tayo nakikipagtiis sa Kanya, tayo dadakilain kasama niya. Hindi lang tayo tagatanggap ng Holy Spirit. Ngayon, tayo ay mga witnesses na. Tama? Tayo na yung mga nagpapatotoo.
ang buhay natin ito ay mga kwento patungkol sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, gumagalaw, para makita ng mga tao na totoong ang buhay ang Diyos. Amen po. Diba? Sa isang taong hindi naman mananampalataya, paano mo sasabihin sa kanila na mayroong Diyos? Diba? Sa pamamagitan ng buhay natin ito, yung ating talk, yung ating testimony. Brad, hindi naman ako preacher para mag-talk. Alam niyo, sa totoo lang, sapat na yung buhay mo na nakipag-isa sa Panginoon para umabot din ng isang buhay na makilala ang Diyos sa kanila. Kasi yung talk natin, it testifies about God's healing. Kung naranasan mo yung pagpapagaling ng Diyos. Tama ba mga kapatid ko? Yung talk natin testifies about God's forgiveness and restoration. Kaya nga maganda rin yung mga katotoong napapakinggan tayo eh. Amen? Meron kong talagang Diyos na nakakapagpabago ng buhay. Meron talagang Diyos na tutuhon sa mga panalangin. Sino ang gagawa nun? Tayo. Yung talk mo. Kasi yung Espiritu Santo na nasa atin, mapapansin nyo, hindi ka naman dating ganyan. Pero, napansin nyo, kaya mo na tumayo sa harapan. Yung iba dito talaga, may nature, hindi naman talaga tayo sa bihasan na humarap sa mga tao. Tama po? Kahit na ako eh. Kaya ayaw ko maging preacher noon. Kasi, hindi ko kaya humarap sa ibang tao. Kaya kahit pinag-artista ako, hindi ko rin kaya. Joke. Ibig sabihin, di ba sa totoo lang, alam nyo, ang isang kinakatakot ng tao, meron kasi ako nasa isang pinasukan ko about public speaking. Ang isa pala sa kinatatakutan ng tao, alam niyo yung una, yung kamatayan. Pangalawa, alam nyo, kung ano, yung magsalita sa harapan ng mga tao. Oo yun. Scientifically, talagang pinag-aralan mo. Isa sa mga kinatatakutan. Pero makikita ko naman dito sa gawain ni El Shaddai. No? Kinakabahan pa yan. Pag tinawag mo, sasabihin hindi handa. Pero Diyos ko, ang daming sasabihin talaga. Tama ba mga kapatid ko? It is the Spirit within us. No? Na nagbibigay sa atin ng boldness to stand, to speak, and to serve. Kasi hindi naman talaga natin kaya eh. Diba? Mga kapatid, nakukuhan mo. In a small way, even in a small way, nandoon yung pagkilos ng Diyos sa ating buhay. No? Isipin mo ngayon, halimbawa, flashlight, nakakita naman kayo. Nakahawak naman na kayo ng flashlight. Diba? Kung walang baterya ito, sabihin nyo, siyempre, high-tech kayo ngayon. Recharge na. Kung wala rin recharge yan, di ba? Walang yung silbi ang ilaw. Walang ilaw. But once na may power, ang ginagawa niya, may kakayanan siyang liwanagan, ilawan, yung dilim. Amen? Ganyan tayo. When we are filled with the Spirit, we shine. Nagliliwanag. Tama po? Ito ang ating misyon. Ano ang misyon natin? Ang magpatuloy na nagliliwanag. Sabi mo, nagliliwanag. Pag nagliliwanag, hindi naman nakakalabo yan. Maalala din naman, huwag naman pakasobrahan. Sabi mo sa katabi mo, huwag naman pakasobrahan. Eh, baka naman kasi imbis na makapagbigay ng liwanag, eh makabulag. Masyado maliwanag. Imbis na makapagbigay ng init, makapaso naman kaya, o kaya makatupok pa. No? Let your light shine. But not to the point na nasusunod na pala natin yung mga tao sa paligid natin. Ano yun? Anong ibig nyo sabihin, right? Eh paano? Kuminsan kasi, marami kuminsan kahit Christians, mga toxic din. Bakit?
toxic. Napaka-toxic nilang kasama. Naiilang ng kasama sila. Bakit? Dahil sa kanilang pagiging righteous. Hindi yung pagiging matulid sa harapan ng Panginoon, kundi yung palaging sila yung right. Ayaw magpatalo. Sasabihin pa sa'yo, nako, papunta ka pala. Pabalik na ako. At iba yun ang totoo eh, mga kapatid. Kaya, pag nasa paligid sila, ako parang takot silang magkamali. At baka mahusgahan sila. Di ba kung minsan may mga ganyan, okay lang. Nakikinig kayo. Okay lang na meron tayong mga firm religious beliefs. Pero hindi natin ito kailangan i-impose dun sa iba. You keep it to yourself. Huwag mong hayaan makita nila. Yung makita nga eh, hayaan mo sila mismo makakita ng liwanag na nasa iyo. Tama po ba mga kapatid? Meron tayong tinanggap sa gawain na ito, pero paglabas natin, hindi naman lahat ng tao. Ganon din sa iyo. Ganon din sa paniniwala ko, mga kapatid ko. Diga? Ang mahalaga ito, nananatili na taglay natin yung ating good testimony. Kahit hindi mo sila sermonan. Amen ba? Kahit hindi mo sila sermonan. Alam nyo, ang pinaka-the best na preaching, sabi ni St. Francis of Assisi, yung preaching na kung maaari, hindi ka masyado nagsasalita. Paano yun? Kasi nakikita mismo sa buhay. May mga tao kasi kuminsan, even sa Christian world, di ba? Maraming mga tao nakabasa lang ng Biblia, akala mo kung sino nang matuwid. Totoo hindi. Nakakalungkot na ang dami-dami Kristiyano ganito. Yung dahil sa magkaiba sila ng religious beliefs. Parang nako, nilimenos na nila yung ibang Kristiyano. Kung tutusin, pare-pares Kristiyano. Tama ba, mga kapatid? Pare-pares na nagsasabi kay Kristo. Kaya alam, magkaiba tayo ng paniniwala. Ay, mga Katoliko naman, hindi yan kay Kristo. Ano naman yun? Mga kapatid, diba? Tandaan po natin, kung kapwa din naman Kristiyano, parehas naman mananampalataya kay Kristo, regardless of your religious orientation, mas maganda ang mindset natin pagdating sa paglilingkod dito sa Diyos. Ito kasi mindset ko rin dito eh. Alam niyo kung ano? Ang paglilingkod dito sa Panginoon is not about competition, but completion. Kasi, kung minsan kasi akala nila competition. Tama? Akala nila, kailangan. Kahit na ako minsan sa atin eh. Kailangan magaganda ang mga uniforme natin para hindi ka tulad ng uniforme ng iba. Hindi naman yan tungkol sa kompetisyon. Mga kapatid, it's about completion. Kaya nga ang totoo, ito ang realidad, hindi naman talaga tayo kompleto eh. Hindi totoo yung kantang nasa iyo na ang lahat. Ano ka ba? Kulang at kulang pa rin tayo, tama po? Sino ang puno niyan? Yung ibang tao rin sa buhay mo. Kasi hindi naman natin alam, lahat ba alam mo? Hindi naman eh. O, alam mo ba ang dahilan? Bakit pag natawid ka, may mga tawag doon, merong mga guhit-guhit doon. Bakit hindi? Tapukuhan, no? Yung iba alam yun, yung iba hindi. Ibig sabihin, dapat nagtutulungan. It's about completion. Hindi competition, mga kapatid ko, dahil ang totoo, wala naman talagang perfecto. Amen? At yung kulang na nasa atin, maaaring mapunuan din naman yan ng mga kasama natin. Nakaranas ka na bang magbiyahe? Pauwi ka na rin lang naman. Meron ka namang 100. Kaya lang ang bariya mo, 12. Hindi ka pa naman senior. Diba? May kasama ka naman. Kung minsan makikiusap ka na lang na, pwede ba makahingi ng piso mo lang? Kasi nag-iinayang ka namang mabaryahan. Nakukuha niyo mga kapatid. Kung minsan meron, yung kulang sa atin, bakit nasa katabi mo, nasa kapwa mo, tingnan mo yung katabi mo.
Sabihin mo sa kanya, nasa iyo ka na. Kaya kung minsan, pasalamatan mo rin yan. Oh, pasalamatan mo. Kung minsan, di ba? Kahit nakasama mo nga sa bahay eh. O, nakakakumpleto rin ang pagkatao mo, pananampalataya mo. Minsan, kahit pasawayan. Bakit? Eh kasi nakukumpleto lalo yung iyong pasensya eh. Now, tuloy natin, mga kapatid. Siyempre, pinapuntahan kang samahan. O kaya kahit sa mga bahay, siyempre naimbitahan tayo. May mga practices sila doon na sa palagay mo minsan sa tingin mo masama. Hindi mo mong gawin. Diba? Pero, wala tayong karapatan na magbawalan sila. Lalo kung di naman nila hinihingi yung opinion mo. O ngayon, kung tinanong ka tungkol sa mga bagay na iyo, saan ka magpuro? Nakukuha nyo? Mga kapatid ko. Diba? Pero yung uhusgahan natin sila na mali yan, masama yan, sa totoo, pag hinusgahan na natin sila na mali yung ginagawa nila, eto ang totoo, wala tayong madadala maaakay sa gawain ng Panginoon. Be on fire with the Lord, pero huwag mong sunugin yung mga tao na nasa paligid mo. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Sige, on fire ka na, wala namang question doon. Pero tandaan nyo, ang mas nakakaakay sa tao, palapit kay Kristo, hindi naman yung marami nating mga alam na bersikulo eh. Hindi naman talaga yung mahahaba nating mga panalangin eh. Amen? Hindi yung ating mabuting halimbawa na nakikita nila mula sa amin. So, nandito dapat sa atin ang ating mission ito, to be a witness of His resurrection and love. Huwag mawawala ang love. Meron na kami sa music ministry. Siyempre may mga area yan. Si Brother Gerald, meron silang mga area. Meron isang area na reklamo kasi napakahigpit nung pinahawak ko doon. Sabi ko, samahan nyo ng love. Eh pati naman yung mga nandoon na ayaw tumanggap kasi sabi nila, Brad, nahirapan kami nung kami ay pumasok. Dapat yung papasok din, mahirapan. Gusto ko naman. Samahan nyo ng love. Sabi naman sa akin, pinuloso ko naman ako. Ay di na, meron dumating dyan. Pagkatapos, pwede na kagad magpahan. Sabi ko, kayo naman, paano naman kung napadaan lang, umuulan, nagtataho pa na. Tapos maganda ko na. Sasamahan lang ng love, sasamahan din ang buta. Nakukuha nyo mga kapatid. Pero kung gusto pumasok, di mo pasukin. Maliwanag po ba mga kapatid? Sabi naman nila, ay hindi, dapat okay lang na mahirapan. O sige, sabi ko, ayaw nyo ng lang. O sige, lahat kayo dadaan sa mga tawag doon, sa screening. Aalamin ko ulit kung pasado kayo sa boses ninyo. Sabi nila, pati kami kasama. Oo, well kayo eh. Yung pala, ibig sabihin, pwede i-apply yung hirap sa bago. Sila, hindi na. Amen po. Mga kapatid, sabi kasi sa akin, kasi dapat mahalaga yung omnibus. Ano ba naman ang hindi nagpapahalaga sa omnibus? Kaya lang, kapag sa umpisa pa lang, nilatagan ko na kagad kayo ng omnibus, sigurado magkakanda ubus-ubus. Diba? So, kung gusto niyo pang magbuhay, saan kayo pwede sa mga buhay natin? Kita niyo, nakakagawin tayo ng suot. Bata-bata naman. Oo, paano naman? So, mga kapatid, kasama yan, mga kapatid, tandaan niyo po ito. Our testimony isn't just what we say. Yung ating talk, hindi lang ito yung mga sinasabi natin.
Ito yung dapat na nakikita. Ito yung nakikita ng mga tao sa ating karakter, sa ating mga values, mga kapatid, sa ating mga choices, even sa pagharap sa mga pagsubok, sa mga problema. Alam niyo ba, may mga tao tayo, may mga kasama tayo sa bahay, na tinitingnan tayo, kung minsan nga sila nagpapaalala sa atin eh. Pagdating ng problema, iiyak-iyak ka, babagsak-bagsak ka dyan, kasabihin sa'yo, ang ingay na parang hindi nag-e-Shaddai. Higit pa sa trompa at mga speakers, ang buhay natin ito. Hindi kailangan isigaw at i-advertise na tayo ay na kay Lord na. Hindi po. Nalingkod na tayo ng Diyos dahil ang lahat ng ginagawa natin ay sapat na para makita ng tao kung sino at ano ang pumupulok sa atin. Eventually, lalabas at lalabas yan eh. No? Amen po. Lalabas yan, makikita ang liwanag. Kaya, no? Hindi mo naman may tatago ang liwanag. Kung talagang nagmamahal ka, lalabas at lalabas yung kanyang love, yung kanyang karakter. Mapapansin mo, mapagpigil ka na ngayon, mapagpasensya ka na ngayon, mapagpatawad, mapagmatiis, matyaga. Pero kung iba ang pumupulo sa atin, diba? At yung mga taong dumidikit sa atin, iba rin yung lumalabas sa kanila. Kung na-influensyan sila, kung yung kasi yung tao puno ng pag-ibig, ang mailalabas mo rin at may influensya mo sa kapwa mo, pag-ibig. Pero magtaka ka kung yan ay puro galit na rin. At kung ang mapapansin ko, yan ang naipuproduce sa kanila ay pagkakampi-kampi, kawalan ng respeto, malamang sa malamang, hindi yan sa Espiritu Santo, ibang espiritu yan. Diba ko? Yung nagdadala ng kwento sa'yo, yung simple na lang, nakikinig kayo. Yung nagdadala ng kwento sa'yo, siguro naman ay nagdadala ng kwento sa'yo. Tama ba? Now, kung paninira yan, nakikinig kayo. Kung paninira yan, ibig sabihin, hindi yan sa Lord. Bakit? Ang Diyos, bumubuo. Hindi naman nagwawasak eh. Hindi alam mo na agad. Kasi ang nais ng Lord, buuin ang tao, hindi sirain. So, we talk wisely, we walk purely, and we shine boldly. Yun yung talk, mga kapatid ko. Bakit? Sa totoo. Even sa paglilingkod ko ito, may mga panahon din mga kapatid ko na nakakaramdam din ako na nangihina ako. Minsan natatakot din ako. O minsan, dumarating din yung mga uncertainties doon sa purpose kung bakit nandito ako. Pero alam mo ito, maganda sa Holy Spirit. Pag hiningi mo ang Holy Spirit na kumino sa iyo, na i-recharge ka niya, maranasan ba naman talaga yun? Kaya tandaan mo ito, kapatid, may kwento ka. May talk ka. Hindi ka man preacher, pero paalala ko, huwag mo yung sarili. Ilabas mo yan. Share what God has done for you. Kasi yung talk mo is someone else turning point. Kailangan nilang marinig yun. Amen po. Na may pag-asa pa kasi bata ko mo. Bata pa lang ako maliit. Ang lagi ko narinig sa nanay ko. Pag pinapagalitan ako, please, ako saan ako, alam ko lang. Kung alam ko lang na ganyan ka, sana ang maliit na bata, dinaganan na kita ng una. Lagi ko naririnig yun, ikaw ang makapatay sa amin. Kasi sa dami ng sama ng loob, sa dami ng, pero alam mo, ang nanay ko, kahit gano'n, hindi siya nagsasawang ipanalangin ako. Lalo na nung naka-attend siya ng El Shaddai. Hindi siya nagsasawang ipanalangin ako. Paano ba naman? Nagsasawa na nga siya paparinig doon sa mga kapitbahay. Dami sinasabi ng mga kapitbahay, ako aling bilid. Yung anak nyo, habang bata pa, mag-iko na kayo. Akala mo magdodoktor naman ako. Kaya pinag-iipon yung nanay ko. Yung magulang ko, hindi, pampiyansa pala. Kaya ganyan panalangin ng nanay ko.
Nakita niya kasi na, pagdating sa gawain, nakita niya, sabi niya, sana magkaroon ako ng anak na preacher. Alam niyo, dumating yung panalangin niya, pero sa time na patay na siya. Namatay na yung nanay ko, pero hindi nakalimutan ng Diyos yung panalangin ng nanay ko. Kailangan lang. Salamat dahil meron mga nauna sa atin na narinig natin yung kanilang talk. Narinig natin yung kanilang talk. Kaya nung nandito na ako sa gawain, kung saan rin ako nakarating, marami na rin ako napuntahan lugar. May mga lugar na ayaw magpuntahan ng mga tao bawal, nakakatakot yung lugar. Pero pupunta ka doon para mag-share. Yung mga ganong pangyayari. Minsan nagpunta kami, nag-outreach kami sa Maynarotas. Walang taxi driver ang gustong magdala doon sa amin, mga din. Kasi yung mga taxi driver doon, kahit na yung mga dayo doon sa lugar na yun, kung hindi pinapana, ino-hold down. Naranasan ko yan. Pero, isa, kanino pa ako matatako, naranasan ko ng maraming paghihirap sa buhay na ito, makapaghiwalay ang buhay mo sa Panginoon. Nag-outreach kami namin doon. May pangyayari pa nga, yung kasama ko na unang ganito. Nagulat ako, kapag nagtutok siya, bigla na lang siyang bumagsak. Hindi tinuloy ko ang pagtutok niya kasi sabi nung kasama ko, tayo ay magtok dito, God's lang, tataklo lang kami. Si NSS daw, tataklo lang kami. Sige, ang dadaanan ko naman. Sa ganito na kayo maliit na espasyo, magagawain. Yung mga tao nasa gilid-gilid, daanan ng tao. Sige, maya-maya, bumagsak yung kasama ko. Hindi tinuloy ko. Tinuloy ko. Pagkatapos ko mag-talk, inumusta ko naman siya na yung mas masama. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Bakit bumagsak ka? Alam ko, puspos ng Holy Spirit. Alam lang dahilan. Masikip pala yung pantalon. Kasi doon, uso-uso noon yung ibibigay lang sa'yo. No? Hindi susuot mo naman, kahit hindi bagay. Pala yung kanyang nasuot. Masikip. Uso noon talagang sigaw ng sigaw, naubusan ng hangin, bumagsak. Ako naman noon, meron naman ako natanggap na, ang sa buhay paglilingkod na ito, dami na rin. Nung nasa gawain na ako, mga kapatid, may nagbigay naman sa akin, pantalon. Ang problema, may butas pala yung loob. Pagkatapos kong mag-talk, ang dami naman nagbibigay, uso-uso yung loob. Pagkatapos kong talk, nalapitan ka pa. Sila na magsusok-sok sa bulsa ko eh. Kaya naramdaman ko, pag binigay sa akin, may kasama yatang bariya. Kaya may isang bumubuhi na sa akin. Habang naglalakad ako, nalalagnan. Para hindi halata, inapakan ako. Hindi muna ako tumuloy sa paglakad. Sabi ng mga tao, bakit? Mag-iibig ka pa ba ulit? Kasi akala nila, hindi ako naalis eh. Lumayo na kayo. Lumayo na kayo. Tapos na gawain. Nung nakita ko nakatalikod na sila. Daming karanasan. Mga kapatid. Pero itong nakita ko. Mahalaga yung kwento mo. Alam niyo yung gawain na ito? Na puno-puno ito ng mga kwento ng mga tao kung paano sila pinabutuhan. Yan naman tayo eh. Ang gawain na ito ay kwento ng mga tao. Kasi bawat isa sa atin, siguro kung bibigyan lang tayo ng pagkakataon, bawat isa mag-share dito, siguro kahit 3 araw natin dito pa tayo. Sa totoo, when the Spirit fills you, your story becomes God's glory. Upon yourself. May trabaho ka siya. Hindi mo naman kailangan parang masyadong religious ang dating. Siyempre, yung ginagawa ng Diyos sa'yo sa pang-araw-araw ng buhay. Na nakikita naman minsan sa mukha natin, mga kapatid ko,
Maliwanag? Kapatid, ang Pentecost ay bilang isang event sa Bible. Ito ay paanyaya sa ating lahat ngayon. At bukod sa paanyaya, ito rin ay isang paalala. Paanyaya, paalala. Paalala na ano? Na hindi mo kailangan ng posisyon, ng degree, ng title para mapuno ng Espiritu Santo. Ang kailangan mo lang, ano nga? Tuto? Tuto? O ano ibig sabihin niya? Hindi, tayo na tayo. Nakatatlo na tayo eh. Baka masabi ko ng pang-apat, TikTok. Praise God. Gawa, may inututunan tayo. Pero at this time, mga kapatid, napakasarap na balikan natin ulit yung mga ginagawa natin noon sa gawain ito. Every time na tayo ay dumulog, kinakalimutan mo yung sarili mo habang umaawit ka. Diba? Minsan nakakamiss din yun, eh. Amen ba? Minsan, masyado na tayo ng maraming magaling ng programa. Nakakalimutan natin yung kasimplihan. Na doon sa kasimplihan na yun, doon natin nararanasan ang iibig ng Diyos. Let us worship the Lord. Hallelujah. Sige, and as the Spirit gives you the utterance, gamitin mo mga labi mo to worship the name of Jesus. Hallelujah. As we lift up our hands tonight, sa pagtaas natin ng aming pamamay, patuloy natin sa pahinang Diyos. Remember this, as we worship the name of the Lord, ang presensya niya ay bumababa at sa pagbaba ng kanyang presensya, there is healing, there is deliverance, there is power. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh Jesus, yes Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yes, buksan mo ang labi mo. Yes, begin to worship the Lord in spirit and in truth. Alam ko, nami-miss ko yan. Alam ko sa oras na ito, habang ginagawa mo yan, nararamdaman mo ang presensya ng Diyos. Nararamdaman mo na ikaw ang makakyarihan na dumadaloy ngayon sa iyong pagkatao. Hallelujah. Jesus. Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of preaching your word, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows
Oh, but most of all, I love you. Oh, but most of all, I love you. Jesus, most of all, I love you because you're you. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Palayain mo ang sarili mo ngayon. And feel the mighty presence of the Lord na kumikilos ngayon sa iyong buhay. Yes, buksan mo mga labi mo. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Now, ipatong mo ang kamay mo sa ulo ng iyong katabi. Let us continue. Palayain mo sa iyo. But the bride boy became to set the captives free. Kapalito siya upang ikaw at ako ay kanyang palayain. Hallelujah. And make the blind to see the Spirit of the Lord is now on the Spirit of the Lord is now upon Narito siya. Tumadaloy ang kanyang kawalinan. Yes. Yes. Hallelujah. To see